Church, alam niyo po ba nung last July 2, 2026, sa saktong 12 p.m., Noong July 2, 2026, sa saktong 12 p.m., tayo po ay tumawid na sa second half of 2026. Alam niyo ba yun? Eksakto sa 12 p.m. Tapos na tayo sa unang kalahati ng taon at nag-transition na tayo sa pangalawang kalahati ng taon. Kaya batiin niyo ulit yung katabi mo, masaya ako na nandito ka at masaya ako na buhay ka. Bakit? Kasi natapos mo ang kalahati ng 2026. Diba? Praise God! Parang ang bilis lang, no? Ang bilis ng araw. Parang kailan lang. Nag-banquet pa tayo ng February, marami pa tayong mga event, marami pa tayong mga ginagawa as a church. Pero ngayon, nandito na tayo sa kalagitnaan ng 2026. At meron lamang po akong gustong balikan. Since nandito na tayo, di ba? Sabihin natin, nangangalahati na tayo sa taong 2026. Meron lamang po akong gustong balikan. Hindi yung kung ano yung ginawa nating event, hindi yung kung ano yung mga na-accomplish natin, hindi kung ano yung kung ilan tayo, kung ilang member ang dumami sa atin at ilan yung mga nanatili. Pero meron lamang po akong gustong balikan ngayong nasa kalahati tayo ng 2026. Alam po yun? Itong tarpaulin sa likod ko. Ano po nakalagay dyan? Remain in Christ love. Gusto ko lamang pong balikan itong tarpaulin na nasa likod ko. Kada linggo nababasa natin to, pero minsan napapaisip ako, kapag tinignan ba natin to, nare-remind ba tayo to always remain in Christ love? Balikan natin, bakit ba nakapaskil itong tarpaulin sa likod ko? Something ba to kasi pinagbotohan lang natin? Something ba to kasi ang gandang pakinggan, ang gandang basahin, remain in Christ love? Something ba to na, sige, pagbigyan na natin si Doms, para merong ambag sa church, ganyan. Anong kayang dahilan kung bakit nakapaskil to sa akin? And church, nung nag-board meeting at yung pinag-meetingan at yung pinagbotohan po natin yung tema natin this 2026, isa po sa mga pinropose ko is remain in Christ love. Bakit po? Kasi my conviction, kapag every time na kumikilos or nagmi-ministry na gagamit po tayo ng ating Panginoon, my number one priority is to help you grow in your relationship with Jesus. Kaya ang prayer ko, ang dalangin ko, intention ko, kapag napaskil natin to dito, kada titingin tayo dyan sa tarpaulin na yan, nare-remind tayo, mananatili ako sa pagmamahal ni Jesus. Bakit? Kasi madali tayong makalimot. Diba? Tanungin ko kayo, anong topic natin last Sunday? Wala na, nakaganoon na. Diba? Ang dali nating makalimot. Laging kailangan natin ng reminder. Always remain in Christ love. Yun yung dalawang reason. Ma-remind tayo lagi, manatili tayo sa ating Panginoon at i-person natin ang relasyon natin sa Panginoon. Bakit? Kasi ang dali nating makalimot. Diba? Bigyan ko po kayo ng example. Bibigyan ko kayo ng numbers ng napakadaming tao sa iba't ibang bansa na nawala sa pananampalataya. Example, 62% ng mga adults identify themselves as Christians. Wow, 62%! Parang ang taas, no? Mali. Bakit? Kasi noong 2007, yan ay 78%. Ano nangyari? Bumaba. 29% nagsasabi wala silang religion. Konti lang, no? 29%. Pero noong 2007, 16% lang yun. Ibig sabihin, tumaas ang dami ng tao na walang religion. Ano ba? Sa 36 na bansa, 80,000 ang nag-survey na iniwan nila ang religion na kinalakihan nila. Pinanganak silang Christian or pinanganak silang Catholic, pinanganak silang kahit anong religion, 80,000 sa kanila sinabi nila, iniwan nila ang kanilang religion. Tingnan pa natin ang ibang statistics. Sabi pa, one-third ng 80,000. One-third ng 80,000, sabi nila, Christian sila na lumaki, pero iniwan nila ang kanilang pananampalataya bago sila maging 30 years old.
At 46 doon sa 80,000, 46% sabi nila, iniwan ko ang Christianity kasi hindi na ako naniniwala sa katuruan nito. 38% sa kanila, sabi nila, hindi naman importante yan. Hindi importante yung religion. Hindi importante yung relationship mo sa Diyos. Medyo nakakalungkot, no? Ano pa? 78% nagsasabi, kaya nilang maging mabuting tao nang wala ang Diyos. Ayun sabi nila, kaya nawawala sila sa Panginoon eh. Bakit ko pa kailangan ng Panginoon? Eh, mabuti naman akong tao. Wala naman akong natatapakan. Wala naman akong nasasaktan. And 61% sabi nila, hindi na kasi nami-meet nung religion yung kailangan ko spiritually. At 56% sa survey nagsasabi, hindi nabibigyan ng layunin, hindi nabibigyan ng purpose, hindi nabibigyan ng kahit na anong halaga yung buhay ko ng religion. Ano ibig sabihin nito, church? Ang dali natin makalimot. Tayo, ikaw, kahit yung katabi mo, pwede kang mapabilang sa number na yan. Bakit? Kasi ang dali natin makalimot. Anong lesson natin dito? Anong lesson ng mga numbers na yan? Ng mga statistics, ng mga research na yan? Simple lang. Knowing Christ is not the same as abiding in Him. Hindi porket kilala mo, alam mo si Jesus, hindi porket alam mo yung kwento, pinanganak, nabuhay, pinako sa krus, at nabuhay mang muli, hindi ibig sabihin nun, nag-aabay ka sa Kanya. Magkaiba yung alam mo si Jesus sa may personal relationship ka sa Kanya. Magkaiba yung kilala mo si Jesus sa nag-aabay at committed ka sa Kanya. Nakasunod po? Kaya isa sa mga bagay na dinalangin ko nung nag-board meeting, nung nagkaroon tayo ng botohan sa magiging tema natin this 2026, ito, remain in Christ's love. Kasi ang dalangin ko po sa atin bilang iglesia ng ating Panginoon, matulungan natin ang bawat isa na lumago sa relasyon natin sa Diyos. Manatili tayo sa Kanyang pagmamahal. Kasi ang dali natin at ang bilis natin makalimot. Kaya dito po, habang nandun tayo sa realidad na tayo ay nasa kalagitnaan na ng 2026. Napakasimple lang po ng topic natin. Very simple, very direct lang po ang ating topic. Ano po? Abide in Jesus. Yun lang. Nasa kalahating taon na tayo ng 2026. Natapos na natin yung first half. Papasok na tayo sa second half ng 2026. Kapatid, ang ating tema remains the same. Remain in Christ's love. Abide in Jesus. At gaya po dun sa scripture reading natin kanina at sa binasa ko po sa John chapter 15, dito po natin, balikan kasi natin yung context, balikan natin yung background. Nakalagay dito, John chapter 15 verse 9. Tignan natin, ano ang ibig sabihin? Anong kwento dito sa John chapter 15? Kung bakit binigay ng ating Panginoon, mga kapatid, mga anak, remain in my love. Balikan natin kung ano yung context. Ano bang context nito ng John chapter 15? Ang John chapter 15, sa mga hindi po na familiar, kasi hindi nyo pa nababasa, ang John chapter 15 ay isa sa mga huling habilin ng ating Panginoon bago siya mamatay dito sa mundo. Di ba alam natin, sa Holy Week, merong 7 last saying or 7 last word. Bago niya mabanggit yung mga 7 last word, meron din siyang mga huling habilin, mga huling turo sa kanyang disciple bago siya ma-crucify. Sunod po, magkakakonekta kasi yan, magkakasunod yan. John chapter 13, John chapter 14, 15, 16, 17, yan ang huling gabi ng ating Panginoon dito sa lupa. Kumbaga parang ganito, sa Holy Week. Kung titignan niyo siya sa Holy Week, ang nangyari sa John chapter 13, 14, 15, 16, at 17, lahat yon nangyari gabi ng Thursday. Gets niya? Ano ibig sabihin nun? Kinabukasan, huhulihin na siya. Kinabukasan, itatrial na siya kay Pontius Pilate. And kinabukasan, magpapako na siya. Yes niyo? Yung John chapter 14, 15, 16, 17, at 18, ang huling gabi ng ating Panginoon bago siya ma-crucify sa Friday afternoon. Gets? Okay. Ito yung huling habilin ng ating Panginoon.
gabi, nakasama niya ang kanyang mga disciples. Sa John chapter 14, binigyan niya doon, I am the way, the truth, and the life. Sa John chapter 15, yun yung topic natin. Pagdating ng John chapter 16, dito, binigay ng ating Panginoon yung pangako ng Holy Spirit. Pagdating ng John chapter 17, pinag-pray niya yung disciples. Pagdating ng John chapter 18, madaling araw ng Friday, hinuli na siya ng mga Roman soldier. Nakita niyo yung kwento? Yan ang context. So, ang ibig sabihin, kung ang John chapter 15 ay isa sa huling gabi ng ating Panginoon dito sa lupa, aba, kailangan natin itong pakinggan. Hindi lang yung 7 last sayings niya nung pinako siya sa krus, kundi yung huling habilin at turo niya sa gabi ito. Nakasunod po? At yan ang topic po natin sa umagang ito. Tingnan natin, ano ang tawag ng ating Panginoon sa kanyang mga disciples? At ano rin ang tawag niya sa atin dito sa John chapter 15. At para maintindihan natin itong John chapter 15, para masimplify natin kahit papano, meron tayong tatlong bagay na titignan. Una, titignan natin the setup of abiding in Christ. The setup of abiding in Christ. Yun yung mensahe sa John chapter 15. Paulit-ulit. Abide in me, abide in me, abide in me, abide in me. Una natin para maintindihan natin to, the setup of abiding in Christ. Bakit? Kasi madalas sa atin, marami sa atin, hindi tayo nagko-commit sa Diyos kasi hindi natin alam ano yung setup ng commitment natin sa Diyos. Ang sunod, hindi ka nakakapag-commit kasi hindi mo alam kung paano at kung kanino ka magko-commit. Tama? Kaya kailangan natin maintindihan dito sa John chapter 15, the setup of abiding in Christ. Maintindihan natin, magko-commit ako kay Lord, ito yung setup. Parang ito yung requirements. Ito yung kailangan kong maintindihan. And then next, the steps of abiding in Christ. Okay, naintindihan mo na yung setup. Bago ka mag-commit, kailangan maintindihan mo tong bagay na to. Ngayon, ito naman, paano ka mag-a-abide kay Jesus? Yun ang tanong. And then lastly, success of abiding in Christ. Nakapag-commit ka na, nakapag-abide ka na sa Kanya. O tingnan natin, paano natin malalaman ano yung mga ebidensya na nag-a-abide ka talaga kay Jesus? Sunod po? Yan. Kaya yan yung tatlo. The setup of abiding in Christ, the steps of abiding in Christ, and success of abiding in Christ. Mabilis lang po ito. Unahin natin, setup of abiding in Christ. Okay? Gaya ng sabi ko kanina, bago ka mag-commit, alam mo kung kanino at anong setup ng commitment. Tama? Kaya sa mga kabataan, minsan ayaw nila mag-commit kasi hindi nila alam anong requirements ng commitment. Anong ibig sabihin ng commitment. Kaya dito, maintindihan muna natin. Focus muna tayo. The setup of abiding in Christ. Tingnan natin sa John chapter 15. John chapter 15 verse 1, I am the true vine. Dito muna tayo. Focus muna tayo dyan. I am the true vine. Ang nagsasalita po dyan si Jesus. I am the true vine. Stop muna tayo. Kung mapapansin niyo po, church, kapag tumatayo po ako dito sa harap, kapag nabibigyan mo tayo ng pagkakataon na makapagturo ng salita ng Diyos, kung medyo pinag-iisipan at critical kayo, tinitignan niyo talaga lahat ng mga binabanggit ko, mapapansin niyo po, never niyo po akong narinig mag-preach about tradition. Never niyo po akong nakita dito sa harap na nag-promote ng kahit na anong denomination. Hindi niyo po ako dito nakita na mag-preach ng kahit na anong doctrine or kahit sinong church fathers. Hindi niyo po ako nakita na kahit na ano na nag-preach about history. Mahalaga yung mga bagay na yun. Kung mapapansin niyo po, church, kapag nabibigyan po ako ng pagkakataon na tumayo dito sa inyong harapan, dalawa lang ang trabaho ko. Mahimay-himay ko sa inyo ang salita ng Diyos para matulungan ko kayo na ma-apply ito sa buhay niyo at lumago kayo sa relationship ko sa Kanya. Nakasunod po? Bakit? Dahil sa verse na yan. Ano sabi ni Jesus? I am the true vine. Ang laging mission ko dito, himay-himayin ko ang salita ng Diyos sa harap niyo, maintindihan at maitanim sa puso niyo para mag-abide kayo sa Kanya.
Hindi sa kahit na anong denomination. Hindi sa church, hindi sa ministry, mahalaga itong mga bagay na to. Pero my ultimate purpose is to help you grow in your relationship with Jesus. Kaya never niyo po akong maririnig dito. Wala akong pakialam kung anong suot niyo. Wala akong pakialam kung may hikaw kayo. Paulit-ulit ko na po sinasabi sa inyo yan. Kasi my goal is maihatid kita sa totoong ugat, sa totoong puno ng ubas. Sino? Si Jesus. Gets? Kaya dito po natin, ito yung panimula ng ating Panginoon. I am the true vine. Sinasabi niya sa kanyang mga disciples, may mangyayari ngayong gabi. May mangyayari mamayang madaling araw. Anak, sakit lang ang tingin. Saan po? Yung sinasabi niya sa mga disciples, nagtatanungan sila doon sa Last Supper. Anong mangyayari? Ako ba magkakanulo sa'yo? Ako ba magbebetray sa'yo? Sabi ni Jesus, tinuturuan niya, kahit anong mangyari, anak, sakit ka lang. Manatili ka sa akin. Okay? Ano ibig sabihin nun? The setup of abiding in Christ, maintindihan natin, church, tayo magko-commit kay Jesus. Hindi sa kahit na anong bagay. Hindi sa kahit na anong tao. Hindi kahit na anong sa anong circumstance. He is the true vine. Mamaya makikita natin kung bakit. Kung bakit sa Kanya tayo kailangan nakakabit. I am the true vine. Pangalawa, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Ano ibig sabihin ng vine dresser? Kasi ang turo po saan ng Panginoon dito, agriculture. Kumbaga sinasabi ni Jesus, ako ang tunay na baging. Ako ang tunay na ugat ng puno ng ubas. Kumabit ka sa akin. Ngayon, kapag kumabit ka sa akin, kasama ka sa property ng Father. Ibig sabihin po ng Father, God the Father. Si Father, yung vine dresser. Siya yung may-ari ng property. Kung kumabit ka at pumasok ka sa property niya, expect mo, may gagawin siya sa iyo. Sunod, parang din yan. For example, inimbitahan ko po kayo sa bahay namin. Yan. Kayo lahat. And then, may batas sa bahay namin. Bawal kang pumasok ng may sapatos. Ganon. Bahay namin yun, batas namin. Bawal kang pumasok ng may sapatos. Kahit sino ka, okay? Kahit si pastor, kahit sino ka, pag pumunta ka sa bahay namin, kailangan mong sundin yung batas namin. Bawal kang pumasok ng may sapatos. Bakit? Bahay namin yun eh. Yes? Yan po yung sinasabi ni Jesus. My Father is the vine dresser. Pag kumabit tayo sa Kanya as the true vine, expect mo, kikilos ang Father sa buhay mo. Yun ang setup. Okay? Bakit? Kasi maraming mga Kristiyano hindi nakakapag-commit ng maayos. Bakit? Kasi kapag nag-commit sila kay Jesus, kumilos ang Ama para baguhin ang buhay nila, ayaw nila. Ayaw natin. Gets? For example, nag-commit ka kay Jesus. Sabi niya, iwan mo yung bisyo mo, iwan mo yung babae mo, iwan mo yung mga kalokohan mo. Marami sa atin, takot tayong bitawan yung pinapabitawan ng Diyos. Yung gustong baguhin sa atin ng Diyos. Kaya marami sa atin, ayoko na lang. Di na ako maniniwala dyan. Di na ako susunod dyan. Di na ako a-attend dyan. Bakit? Kasi the moment na yung Father kumilos sa buhay nila as the vine dresser, ayaw nilang makikooperate. Action po, yun ang setup. Kay Jesus, ang commitment. Kapag nag-commit ka kay Jesus, kikilos ang Ama sa buhay mo. Ano ibig sabihin nun? Kasi sabi niya sa verse 2, sabi ni Jesus, every branch in me. So meron tayong tatlong character. Jesus as the true vine, Father as the vine dresser, and yung disciples, Christians, as the branch. Sabi niya, every branch in me. Ibig sabihin, nakakabit na. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Ikaw ay sanga, nakakabit ka sa ugat ng puno ng ubas. Kapag hindi ka mabunga, tanggal ka. And every branch that bears fruit, kung ikaw ay sanga na mabunga, He prunes it so that it may bear more fruit. Ano ibig sabihin nun? Tayong lahat nakakabit kay Jesus. Ito, pag tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior, kapag alam mo talagang tinanggap mo siya sa buhay mo, ikaw ay naging sanga na nakakabit sa Kanya. Sunod po. Ngayon, itong pagkakaiba. Ikaw ba ay sanga na mabunga
o ikaw ay sanga na hindi mabunga. Ibig sabihin, lahat tayo dito sa church, we are branch. Kaso itong pagkakaiba, kung anong gagawin ng Father sa atin. Again, balik tayo. The Father is the vine dresser. Ibig sabihin, kikilos siya sa property ng vineyard niya kasi nakakabit tayo kay Jesus as the true vine. Itong masakit. Kapag hindi ka mabunga, tanggal ka. Ibig sabihin nung He takes away, parang ano yan? Parang binunot. Kumbaga parang sa uban, di ba? Parang bubunutin yung may mararamdaman kayong konti. Ganun yan. He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes. Ibig sabihin ng prunes sa agriculture, parang yung gugupitin mo, isa-shape mo, aayusin mo yung sanga para mas magbunga pa siya ng maayos. Hindi ko na kaya explain, hanggang doon na yung kaalaman ko dyan sa agriculture. So ipuprune niya, gugupit-gupitin mo yun para mas magbunga ka pa. Anong napansin niyo, church? Mabunga ka o hindi ka mabunga, ang gagawin sa'yo ng Ama, masakit. Tama? Hindi ka mabunga, tanggal ka. Aba, masakit nun. Mabunga ka, ipupurun ka, gugupit-gupitin ka. Aba, masakit din yun. Ano ibig sabihin niya ito? Lahat tayo Christian, we are branch, nakakabit tayo kay Jesus. Ang pinagkaiba lang natin, anong klase ng sakit ang na-experience mo? Sakit ba in a way na tinatanggal ka ng Diyos kasi hindi ka naman talaga nagbubunga sa Kanya? Or sakit na pinupurun ka, sinishape ka ng Diyos para mas lalo kang magbunga? Actually po, yan ang setup. Makita natin, kay Jesus ang commitment, kikilos ang Father, at kapag mabunga, ipuprune. Kapag hindi, tanggal. Ngayon, may dalawa pong interpretation dito. Sa mga theologian at sa mga pastor, dalawa ang interpretation yan. May isang interpretation na nagsasabi, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Parang ang interpretation nila doon, ang pinapatungkol daw ni Jesus, unbeliever. Kapag ikaw ay sanga na hindi mabunga, unbeliever ka. And then doon sa pangalawa, if you are branch that bears fruit, believer ka. Ibig sabihin, Christian. Pero hindi po yung mag-work. Mali po yung ganong interpretation. Hindi po pinapatungkol ni Jesus unbeliever versus believer. Hindi. Ang patungkol po dito ni Jesus, Christian disciples. Bakit? Kasi pagdating ng verse 3, sabi niya, you are already clean because of the word which I have spoken to you. Ano po ibig sabihin nun? You are already clean. Nalinis na sila ng salita ng Diyos. Unbeliever yun? Hindi. Nalinis na sila ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, they believe in Jesus. So yung verse 2, na lahat ng nakakabit sa Kanya, Christian ang ibig sabihin niyan. Kaya hindi to unbeliever versus believer. Ang verse na ito, Christian na mabunga versus Christian na hindi mabunga. Nakasunod po? Diyan ba kayo? Yeah. Yun ang ibig sabihin ng setup. Jesus is the true vine. Sa Kanya ang tingin. Sa Kanya ang commitment. Kapag kumabit ka sa Kanya, expect mo, kikilos ang Father sa buhay mo. Kapag kumilos ang Father, it's either tatanggalin ka kasi hindi ka mabunga or ipuprune ka para mas magbunga ka. Ano pong ibig sabihin nito, church? Simple lang. I am the true vine. Jesus is our ultimate commitment. Yun lang. Bago natin maintindihan na tayo ay mag-commit sa Diyos, kapatid, hindi ka nagko-commit sa akin. Hindi ka nagko-commit kay pastor, kay Brother Romel, sa church, sa tradisyon, or sa kahit anong bagay or circumstance. You are committing to Jesus Christ. That's the goal. Ikaw ay nakakabit sa Kanya. Ngayon, sa verse 2 sabi, branch that bears fruit. Paano mo malalaman? Yan ang tanong. Paano mo malalaman na ikaw ay Christian na nagbubunga? Kasi baka mamaya iniisip nyo, hala, kung seryoso kayo sa relationship nyo sa Diyos, iniisip nyo na, hala, baka Christian ako na hindi mabunga. Paano mo malalaman kung mabunga ako bilang Christian? Bibigyan ko lang kayo ng listahan. Hindi ito yung topic natin, pero papabahagian lang natin to. Meron tayong listahan para makita nyo kung kayo ay Christian na nagbubunga. Una, repentance. Ikaw ba ay nagrepent na sa iyong kasalanan?
Nakita mo na ba ang iyong sarili bilang makasalanan? Hindi bilang masamang tao, bilang makasalanan. Magkaiba yun. Masamang tao, ibig sabihin, moral lang. Ang makasalanan, spiritual. Nakita mo na ba ang sarili mo bilang makasalanan? Nag-repent ka na ba sa kasalanan mo? Hindi sa akin, hindi sa kung anong nagawa mo sa tao, kung anong kasalanan mo sa banal na Diyos. Sunod, pangalawa, redeemed desire. Kapag ikaw ay mabungang Christian, merong pagbabago sa desire mo. Nag-desire ka ba ng holiness? Nag-desire ka ba ng righteousness? Nung naging Christian ka, nauuhaw ka bang mag-pray? Nung naging Christian ka, nauuhaw ka ba na gusto kong basahin yung Bible? Hindi kasi dahil sinabi ng church, kasi gusto kong malaman anong sinasabi sa akin nung Diyos na namatay sa krus para sa akin. May pagbabago ba sa desire ng puso mo? Pangatlo, renewed character. May pagbabago ba sa'yo? Nabanggit ko ng puso ito sa inyo nakaraan. Tignan mo ang buhay mo. Nung hindi ka pa Christian at ngayong Christian ka na, may nabago ba sa iyo ang Panginoon? Pang-apat, righteous impact. Meron na bang mabuting gawa? Nung naligtas ka, ibig sabihin kasi naligtas ka and it will produce good works. Meron ka na bang mga bagay na ginagawang nakakabuti sa ibang tao? Or baka pang sarili mo lang iniisip mo? And pang-lima, reproducing disciples. Ibig sabihin, kapag nagbubunga ka bilang Kristiyano, meron kang desire matulungan naman yung iba na lumago sa relationship nila kay Jesus. Nakasunod po. Una, setup of abiding in Christ. Ano yung setup? Ano yung requirements para bago tayo mag-commit sa Diyos? Commit kay Jesus, yung Father kikilos sa atin, at tayo ay mabunga or hindi mabunga. Nakasunod po. Ngayon, dako tayo sa pangalawa. The steps of abiding in Christ. Naintindihan na natin, ang commitment ko kay Jesus. Ang commitment ko sa Diyos. Ngayon, paano ako makakapag-commit sa Kanya? Paano ako makaka-abide sa Kanya? Yun na yung tanong. Diretso tayo sa verse 4. Sa John chapter 15 verse 4, sabi ni Jesus, "Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in me." Paulit-ulit, di ba? Abide in me, abide in me. Pero focus tayo dito. Abide in me and I in you. Ano ibig sabihin nun? Bigyan ko kayo ng example. Church, kung seryoso kayo sa relationship nyo kay Jesus, I assume lang, kung seryoso kayo sa relationship nyo kay Jesus, minsan mapapatanong kayo sa buhay. Ang galing ng Diyos kumilos sa buhay nila, no? Ang galing ng Lord, parang nag-provide ng Lord sa kanila, pinagaling ni Lord yung kamag-anak nilang may sakit, nag-provide si Lord sa kanila ng ganito, naging maayos ang buhay nila sa Panginoon. Minsan kung seryoso ka sa relationship mo sa Diyos, minsan tinitignan mo yung mga Christian, yung mga kapatira natin dito na, ang kastig kung paano kumilos ang Diyos sa kanila. Minsan mapapatanong ka kung seryoso ka sa relationship mo kayo, mapapatanong ka, sana ganun din kumilos sa akin ang Lord mo. Sana ganun din sagutin ng Lord yung panalangin ko, kung paano sagutin ng Diyos yung panalangin nila. And then minsan kapag nag-pray tayo, or kapag tingin natin hindi tayo nababago, or yung mga request natin sa Lord hindi niya sinasagot, minsan ang laging iniisip natin, hindi siguro totoo ang Diyos. Hindi siguro ako mahal ng Diyos. Hindi siguro ako pinapakinggan ng Diyos gaya kung paano niya pakinggan ng ibang tao. Diba? Minsan naiisip natin yan eh. Hindi naman yung porket na parang naiingit tayo sa iba, pero parang gusto natin, sana ganito rin ako ka-intimate sa Diyos. Alam niyo po, hindi po yan special revelation. Hindi yan parang special experience. Hindi yan parang, kasi special sila, pinili sila ng Diyos. Hindi. Ito ang sagot. Abide in me and I in you. Ano ibig sabihin nun? Magpakatotoo ka sa Diyos. Mag-abide ka sa Diyos. Tignan mo, ipapatotoo niya ang sarili niya sa'yo. Marami kasi sa atin nakatingin tayo eh. Diba? Parang, kailangan umattend ako ng church, kailangan ganito, kailangan mag-ministry ako para makita kong kumikilos ang Diyos sa akin. Not necessarily. Abide ka kay Jesus. Makikita mo ang realidad at katotohanan ng ating Panginoon sa buhay mo pag nagpakatotoo ka sa Kanya. Diba? Kaso ito ang mahirap eh.
iniisip natin, kapag abide in me, marami na akong narinig na dito, iniisip nila, abide in me. Ang ibig sabihin, umattend ka ng church. Abide in me, sumali ka ng ministry. Marami mga preacher ganun, marami mga pastor, abide in me, sumali ka sa mission, abide in me, mag-contribute ka sa ministry namin. Maraming ganun. Pero ang ibig sabihin dito ni Jesus, abide in me, anak, sa akin ang tingin. Manatili ka sa akin. At kapag kumabit ka, nag-abide ka sa akin, anak, ipapatotoo ko ang sarili ko sa iyo. Yun ang sabi ni Jesus, abide in me and I in you. Paano mo malalaman? Ito, John chapter 15. Atras tayo ng konti. John chapter 14. Anong sabi niya doon? I am the way, the truth, and the life. Paano mo malalaman na naka-abide ka sa Diyos? The way. Merong direksyon ng buhay mo. Kapag naka-abide ka kay Jesus, binibigyan niya ng direction yung buhay mo. Hindi yung bara-bara na lang, okay, yung gusto ko mangyari. Hindi. Bibigyan ka niya ng tamang direksyon na naaayon sa layunin niya. I am the way, the truth. Namumuhay ka sa katotohanan. I am the way, the truth, and the life. Na-experience mo yung tunay at yung fulfilling at joyful na buhay na ino-offer sa iyo ng ating Panginoon. Kaya ang commitment, hindi sa akin. Ang commitment, hindi sa kahit na kanino, kay Jesus. At ito pa medyo nakakalungkot. Gaya ng sabi ko kanina, yung ibang mga pastor at mga preacher, ini-interpret nila itong abide in me para mapa-attend ang members sa church. Not necessarily. Bakit? Sinasabi dito ng ating Panginoon, yung context, may mangyayari mamaya, manatili kayo sa akin, at mananatili ako sa inyo. Bakit? Kasi hindi siya necessarily mananatili ka sa ginagawa mo para sa Diyos. Mananatili ka sa Diyos mismo. Magkaiba yung ginagawa mo para sa Kanya, at magkaiba yung relasyon mo sa Kanya. Mamaya makikita natin kung bakit. Basta dito sinasabi ng ating Panginoon, abide in me and I in you. Bakit? Kasi minsan, yung relasyon natin sa Diyos, ganito, nakadepende sa kung anong ginagawa natin para sa Kanya. Aminin man natin o hindi, minsan nakadepende yung relasyon natin sa Diyos sa ginagawa natin sa Kanya. At kapag hindi na natin ginagawa yung ginagawa natin para sa Kanya, tiyatrato natin na parang bagang wala na tayong relationship sa Kanya. Nakasunod po? Bakit? Tignan nyo sabi ni Oswald Chambers. Sabi ni Oswald Chambers, beware, mag-ingat. Mag-ingat sa kahit na anong bagay na makikikompetensya ng loyalty at faithfulness mo kay Jesus. Because the greatest competitor of devotion to Jesus is your service for Him. The one of the call of God is the satisfaction of God, not a call to do something for Him. Ano ibig sabihin nun? Kapag sinabi ng ating Panginoon, abide in Him, you abide in Him, not for something you do for Him. Nakasunod? Kasi minsan sa atin, yung relasyon natin sa Diyos nakadepende sa pag-attend sa church. Pag hindi ka naka-attend, wala kang relasyon sa Kanya. Pag hindi ka napasok sa ministry, wala kang relasyon sa Kanya. Not necessarily. We abide in Him. Ang pinaka-ultimate pursuit natin ay ang ating Panginoon. Nakasunod po, para bigyan ko kayo ng example. Na-share ko po ito sa mga kabataan last time na nag-accountability session kami. Sabi ko sa kanila, paano mo malalaman na yung kapag nag-preach ako dito sa harap, is something na ginagawa ko lang para mag-preach? Yung tanong sa kanila. Kasi dinidistinguish namin eh. Iba yung relationship mo sa Diyos sa ginagawa mo para sa Diyos. For example, ako bilang preacher. Kapag ako nag-preach, for example, nag-devotion ako, nag-aral ako ng salita ng Diyos. Kapag sa kada aral ko ng salita ng Diyos, necessarily kailangan ko siyang i-preach. Kailangan ko nang maging guided. Bakit? Kasi nagdi-devotion lang ako para mag-preach. Kuha niyo? Magkaiba yung aaralin ko yung salita ng Diyos para sa preaching, iba yung aaralin ko yung salita ng Diyos para sa aming dalawa. Gets? Kapag nag-preach ako, iba yung dealing ko sa Lord. Lord, ano sa tingin mo? Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Lord, anong gusto mong ituro? Anong kailangan ng church sa salita mo? At magkaiba yung dealing ko sa Lord na, Lord, anong gusto mong ituro sa akin? Nakasunod po?
kapag lahat ng inaaral kong salita ng Diyos kailangan kong i-preach, most likely, nag-devotion ako para mag-preach. Yes po? Yun yung sinasabi ni Oswald Chambers. The aim of the call of God is to masatisfy tayo sa Kanya. Hindi sa kung ano yung ginagawa natin para sa Kanya. Kasi tignan nyo kung anong logic. Pagdating sa verse 5, I am the vine, you are the branches. Inulat niyo ulit. He who abides in me and I in him, he bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Ano explanation ng ating Panginoon? Sabi niya, abide in me. Not abide for something you do for me. Bakit? Kasi sabi niya, gawin mo man ang lahat ng mga bagay na to. Mag-ministry ka, mag-preach ka, or kahit anong ginagawa mo para sa Panginoon, kung wala kang relasyon sa Panginoon, walang saysay. Yung sabi niya, apart from me, you can do nothing. At ganyan din tayo. Minsan, nabe-burn out tayo na para bang kailangan lagi nating dinadala yung sarili natin papunta ng church. Minsan, nabe-burn out tayo kapag nagbe-ministry, gumagawa tayo ng gawain ng ating Panginoon. Bakit? Kasi minsan nakafocus na tayo sa ginagawa natin sa Kanya. Hindi yung mag-overflow yung relationship natin ay mag-serve tayo sa Kanya. Yun yung sabi ni Jesus. No matter what happened, you abide in me. Kasi kahit anong gawin mo, kahit gawin mo pa yan para sa akin, hindi ka magtatagumpay kung hindi ka nakakabit sa akin. Yun ang ating sabi ng ating Panginoon. Balik tayo sa context. Anong context ng John chapter 15? Thursday night. Huling gabi ng ating Panginoon dito sa lupa. Yan ang tawag at katuruan niya sa mga disciples. Brethren, you abide in me. Paulit-ulit, you abide in me. You abide in me. Sinasabi ni Jesus sa mga disciples, you abide in me. Kahit alam niya, pagdating ng madaling araw, magtatakbuhan yung mga disciples niya sa takot kasi ayaw nilang mahuli ng mga Roman soldiers. Kaya sabi niya sa mga disciples, abide in me. Sinasabi niya kay Peter, Peter, you abide in me. Kahit alam niya, pagdating ng madaling araw, i-deny siya ni Peter 3 times. Still, sinabi ng ating Panginoon, Peter, tingin ka sa akin. Pero itong pinaka-sad part, hindi narinig ni Judas yung teaching ni Jesus, abide in me. Kasi kung babasahin yung pagdating ng John chapter 13, umalis na si Judas. Pagdating ng John chapter 15, hindi na nila kasama si Judas. Sayang, hindi niya narinig. Sinasabi sa kanya ng Panginoon, Judas, even though kahit possessed ka ng demonyo, tingin ka sa akin. Hindi narinig ni Judas yun. Pero this time, sinasabi sa atin ng ating Panginoon, abide in me. Yun yung tema natin. We remain in Christ. Bakit? Because Jesus is our ultimate pursuit. Sabi sa Psalm 73, who am I in heaven but you, Lord? Ano sinasabi doon? Aanihin ko ang langit kung wala ka doon, Panginoon. Aanhin ko yung kagandahan ng lalakaran ko sa langit. Aanhin ko yung malaking gate na sasalubong sa akin. Pagdating ko ng langit, kung wala ka doon, Jesus, ayaw ko doon. Gusto ko, Lord, kung nasan ka, nandun ako. Who am I in heaven but you, Lord? Sinasabi doon sa Psalm 73, ayaw kong mapunta ng langit or ayaw kong gustuhin ang langit dahil sa langit. Gusto ko ang langit dahil kay Jesus. Ayaw mo mapunta ng langit kasi takot lang ako sa impyerno. Hindi. Gusto kong mapunta ng langit kasi gusto kong may intimacy kay Jesus. Yun yung prayer ni David sa Psalm 27. One thing I ask from the Lord, that I may dwell in the house of the Lord forever. Yun siya sabi ng Psalm 73. Who am I in heaven but you, Lord? Aanhin ko lahat ng to kung wala ka doon. Ano pa sabi sa Philippians 3? Sabi ni Paul, tatalikuran ko na lahat ng to. Lahat ng achievement, lahat ng reputasyon ko, lahat ng credentials ko, tatanggalin ko na lahat ng to. Bibitawan ko na. Mapursu ko lang si Jesus. Ganun ba tayo? Sa Greek, sabi ni Paul, lahat ng credentials ko, lahat ng reputasyon ko, para lang tae. Bakit? In comparison sa pagpursu ko kay Jesus. Church,
I urge you, yung sinasabi ni Paul, I urge you, brethren, be reconciled to God. Yun din yung sinasabi ng ating Panginoon sa John chapter 15. Abide in me. Kaya nga church, kung yung iba po sa inyo, nag-struggle kayo sa kasalanan, yung iba sa inyo parang pabalik-balik na lang kayo, ganito na lang ba ang buhay? Magkakasala ko, hingi ako ng tawad, magkakasala ko, hingi ako ng tawad, magkakasala ko, hingi ako ng tawad, paulit-ulit na lang. I submit it to you, church. Abide in Jesus. At tingnan mo kung paano ka baguhin ng Diyos. Kung ikaw natatakot ka kada bukas, saan namin kukunin yung pangkain namin? Saan namin kukunin yung pambayad namin ng bills? I submit it to you, church. Abide in Jesus. Kung ikaw feeling mo stagnant ka sa relationship mo sa Diyos, na para bagang kailangan routine na lang lahat ng bagay, balik ka kay Jesus. At yung minsan, kung iniisip natin, yung prayer natin hindi sinasagot ng Diyos, na para bagang hindi siya hindi siya nakikinig sa mga prayer natin, kapatid, abide in Jesus. Kung nasaktan ka namin, kung na-offend ka namin, kung na-disappoint ka ng church, balik ka kay Jesus. Lahat ng argumento mo, lahat ng hinalain mo, itawid mo kay Jesus. Kasi hindi naman ito si Jesus eh. Tama. Lahat, masasaktan ko kayo. Even the greatest preacher, even the greatest leader, sabi ni Pastor Peter, will disappoint you. Madi-disappoint kita, madi-disappoint yung ang bawat isa. Balik kayo kay Jesus. Sabi nga po dito sa notes ko, whatever before you, whatever behind you, whatever beside you, all around you, within you, and whether in your morning, in your evening, in your coming, in your going, in your weeping, in your rejoicing, church, abide in Jesus. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, balik ka sa Kanya. Yan ang tema natin, remain in Jesus Christ. Bakit? Kasi ito ang warning. Sa verse 6, but if anyone does not abide in me, he is thrown away as a branch and cast them into the fire and they are burned. Naalala niyo sa verse 2? Kinuha lang. He takes away. Pagdating ng verse 6, hindi ka lang pala tatanggalin. Kapag ikaw ay Christian na hindi mabunga, tanggal ka. Punta ka sa impyerno. Gusto mo yun? Kaya nga sabi ko kanina, church, mabunga ka o hindi, masakit. Pili ka na lang kung anong sakit ang gusto mo. Pero ang kailangan, we abide in Jesus. Naalala niyo po, sabi ko kanina, magkaiba yung relasyon mo sa Diyos sa ginagawa mo para sa Kanya. Naalala niyo po? Bakit? Makakarinig po tayo ng isang testimony ng isang kabataan. Itong kabataan na to, Christian. Family niya, Christian. Sa family niya, lagi silang nagde-devotion. Umaattend siya ng youth ministry, umaattend siya ng youth fellowship, involved siya sa kahit anong pagsiserve sa youth, nakailang attend na siya ng retreat, nakailang attend na siya ng camp. Pero na-realize niya, lahat ng mga bagay na ginawa o para kay Jesus, iba pala sa relasyon ko kay Jesus. Church, panoorin po natin yung isang testimony ng isang kabataan. Pero kung maririnig niyo po, kung pinakinggan niyo po ng mabuti kahit English, ano sabi niya? Umaattend ako ng church, umaattend ako ng conferences, umaattend ako ng D-group, pero lahat ng mga bagay na ginagawa ko para sa Diyos, iba sa relasyon ko sa Diyos. Ano sabi niya? Kung pinakinggan niyo po ng mabuti, nung moment na tumawag siya sa pangalan ni Jesus, at nung binasa niya ang Bible, doon siya nagkaroon ng encounter sa Diyos. Not necessarily sa church, sa camp, sa retreat, conferences, or training. Nung tumawag siya sa pangalan ni Jesus, nung binasa niya yung Bible, doon sila nagtagpo. Anong lesson dito, church? Ikaw at ako, hanggat hindi natin isi-settle yung sarili natin sa Diyos, hanggat hindi tayo makikipagtuos sa Diyos, never natin maiintindihan to abide in Him. Hanggat hindi mo sinesettle yung sarili mo sa Diyos, hindi dahil umattend ka ng church, hindi dahil nasa ministry ka, yung sasabihin mo sa Diyos, Lord, tayo lang, one-on-one. Gusto kitang makilala. Hanggat hindi ka dumadating sa ganong point,
never mo may experience ang katotohanan na sinasabi ni Jesus. Abide in me and I in you. Ano pong ibig sabihin nito? Naalala niyo sa kwento ni Peter? Dinenay niya si Jesus 3 times. Anong ginawa? Nakipagbuno siya kay Jesus. Sinertal niya yung sarili niya kay Jesus. Ano sabi ni Jesus? Peter, do you love me more than this? Peter, do you love me more than this? Peter, do you love me? Nakipagbuno siya ulit kay Jesus para makabalik siya. Nalala niyo po si Paul? Nakilala niya ang ating Panginoon sa Acts chapter 9. Pagdating ng Galatians, sinabi ni Paul, nung nakilala ko ang ating Panginoon, nung na-encounter ko ang ating Panginoon sa road of Damascus, ang testimony niya sa Galatians, sabi niya, bumalik ako sa Damascus para sabihin sa Panginoon, Lord, i-reveal mo ulit ang sarili mo sa akin. Kung totoo yung first time na na-experience kita, gaya ng testimony, never natin ma-experience ang Diyos kung hindi natin isi-settle at may ipagtuos tayo sa Kanya. One-on-one, not necessarily kasi may gagawin tayo para sa Kanya, kundi yung relasyon natin sa Kanya. Nakasunod po? Kaya nga, dito natin matututunan tanggalin mo na lahat ng bagay, basta ibigay mo sa akin si Jesus, I am content. Kung darating ang pagkakataon na ako tatanda, magkakasakit ako sa lalamunan, hindi ako makakapag-preach, malulungpo ako, hindi ako makakatayo dito sa harap nyo, or even hindi ako maka-attend ng church, not necessarily wala na akong relationship kay Jesus. Take everything, take the world, even the things I do for God, but give me Jesus. I am content. I am enough. Sabi nga ni Fanny Crosby, napakaganda. Sabi ni Fanny Crosby, take the world, but give me Jesus. All its joys are but a name, but His love abides forever. Through eternal years the same. Take the world, but give me Jesus. Sweetest comfort of my soul, with the Savior watching over me, I can sing though thunders roll. Take the world, but give me Jesus. In His cross my trust shall be, till with clearer, brighter vision, face to face, my Lord, I see. Ano sinasabi ni Fanny Crosby? Tanggalin mo lahat ng to, kahit yung ginagawa ko para sa Kanya. Give me Jesus. Siya lang ang kailangan ko. Ano sinasabi? Abide in me, and I in you. At yun ang sinasabi ng ating Panginoon sa mga disciples, yun ang sinasabi niya sa atin hanggang ngayon. At yan ang tema natin. Remain in Jesus. Paano natin malalaman na nag-aabay tayo sa Kanya? Diretso tayo. Balik tayo sa John chapter 15. Sabi sa verse 9, just as the Father has loved me, I have also loved you. Abide in my love. Yung sinasabi ni Jesus, manatili kayo sa pagmamahal ko para sa inyo. Anong practical nun? Lagi niyong ipaalala sa inyong mga sarili, anak, namatay ako para sa iyo. Pag gigising ka sa umaga, thank you Jesus for another day. Thank you for you died for me. Bakit? Kasi minsan, hindi natin na-appreciate yung sarili natin kasi nakalimutan natin na matay si Jesus para sa atin. Hinahanap natin sa tao, hinahanap natin sa reputasyon, hinahanap natin sa credentials, hinahanap natin sa kaibigan. Nakalimutan natin yung halaga natin, nandun. Pinako si Jesus para sa iyo. Minsan, ang harsh natin sa bawat isa, na para bagang gusto natin patayin ang bawat isa kapag nagkasala tayo, na-open natin ang bawat isa. Ang hirap nating mahalin, ang hirap din nating magmahal. Kasi nakalimutan natin na matay si Jesus para sa atin, minahal lang din tayo. Ang hirap nating magpatawad na para bagang ang tigas-tigas ng puso natin. Bakit? Kasi nakalimutan natin na matay si Jesus para sa atin, pinatawad lang din tayo. Kasi sabi ng ating Panginoon, balik ka, lagi mong ipaalala na matay ako para sa iyo. Because that's what it means to abide in Jesus, abide in His love. Sunod, sabi niya sa verse 10, if you keep my commandments, you will abide in my love. Paano mo malalaman yung commandments niya? Basahin mo to. Yung commandments niya. Ano ibig sabihin? Whether you feel it or not, whether you agree or not, susundin mo kung ano sinasabi dito. Pag sinabi ni Jesus, ipag-pray mo yung kaaway mo,
Kahit ayaw mo sa Kanya kasi kaaway mo siya, ipagpipray mo. Bakit? Kasi sabi ni Jesus. Pag sinabi ni Jesus, patawarin mo siya, kahit ayaw mo patawarin, papatawarin mo kasi sabi ni Jesus. Pag sabi ni Jesus, magpakumbaba ka. Kahit gano'n mo, gusto ikalaki yung ulo mo, na para bang napakataas mong tao, magpapakumbaba ka kasi sabi ni Jesus. Hindi dahil sabi ng church, kasi sabi ni Jesus. Sunod. And then lastly, paano po natin malalaman na nag-aabay tayo sa Kanya? Balik tayo sa verse 7. If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Ano ibig sabihin? Nag-aabay ka sa Diyos kapag na-enjoy mo yung prayer mo. Hindi kasi nagpe-pray ka para may checklist ka, nakapag-pray na ako, nakapag-basa na ako ng Bible. Hindi. Na-enjoy mo yung prayer kasi nakikipag-usap ka sa Diyos na namatay para sa iyo. Lord, I want that intimacy. I want to encounter you. Gusto kong isettle yung sarili ko sa Diyos. Nalala ko nga, nung mga high school pa kami, nagtatanungan sila, ilang oras ka nagpipray? Ako 1 hour. Ilang oras ka nagpipray? Ako 30 minutes. Ay, ganun ba? Ako 25 minutes lang, 15. Ako nga 5 minutes lang eh. Nung sa mga nakikita ko yung mga kaklase kong Christian, parang nagpapalig sa akin kung gaano sila katagal mag-pray. So, isip-isip ko, sabi ko, ang nabasa ko, pray without ceasing eh. Di naman nakadepende yun sa tagal. Di naman nakadepende yun sa oras. Pray without ceasing, sabi. Anong ibig sabihin? Kahit anong mangyari, nagpipray ako, nakikipag-usap ako sa Diyos. Kahit nag-drive ako, Lord, ingatan mo po ako. May nag-cut. Lord, ikaw na bahala sa Kanya. Pag naliligo ako, nagpipray ako. Pagkakain ako, nagpipray ako. Pray without ceasing eh. Sa lahat ng pagkakataon na meron kang time to talk with God, you pray. Yun ang ibig sabihin ng pray without ceasing. At alam mo, nag-aabay ka sa Kanya kapag alin? Kapag na-enjoy mo ang mag-pray. Hindi yung idadrag mo yung sarili mo kasi meron ka ng relationship sa Kanya. So po, and then lastly, ito mabilis na to. Lastly, success of abiding in Christ. Naintindihan natin yung setup, naintindihan natin yung steps. Ngayon, ang tanong, ano ang evidence na ikaw ay nag-aabay sa Kanya? Sabi ni Jesus, my Father is glorified by this, that you bear much fruit. Paano mo malalaman nag-aabay ka sa Kanya? Kapag lahat ng direksyon ng buhay mo towards sa glory niya. Hindi sa gusto mo, hindi sa reputasyon mo, hindi sa credentials mo, kundi sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano ba? Baba tayo ng konti. Sabi niya, my Father is glorified by this. Paano malalamang successful ang pagkabit mo sa Kanya? Sabi niya, you prove to be my disciples. Hindi natin kailangan mag-ingay. Christian ako. Hindi natin kailangan magtaas ng kamay para magsabihin, Christian tayo. You prove to be my disciples. Pag-alin, you bear much fruit. Hindi mo ipoprove yung sarili mong disciple ka ng Diyos para maging fruitful ka. Magiging fruitful ka at yun ang ebidensya na disciple ka ng Diyos. Okay ba yun? Kaya sabi ni Jesus, hindi mo kailangan mag-ingay. Hindi mo kailangan i-prove sa kanila. Pag nakita nila ang fruitfulness, ang kasaganaan, at mabunga mong buhay, makikita nila, Christian ka. Ano pa? Sabi ni Jesus, these things I have spoken to you, so that my joy may be in you, and that your joy may be made full. Ano ibig sabihin ni Jesus? Meron kang saya lahat ng patungkol sa Kanya. Meron kang relationship kay Jesus, malalaman mo yan. Kapag masaya ka, lahat patungkol sa Kanya. Pagbabasa ng Bible, excited ako dyan. Magpe-prayer meeting, excited ako dyan. Hindi dahil kailangan mo as a requirement, kasi meron kang relationship sa Kanya. Lahat ng patungkol sa makakatulong sa iyo na lumago sa Kanya, excited ka. You are joyful because you want to grow in abiding in Him. Kaya church, ito lang po ang ating summary sa topic natin ngayon. Pinag-usapan po natin setup of abiding. Simpleng lesson, you abide in Jesus. Not to the church, not to the doctrine, not to the tradition, to the denomination, hindi sa kahit anong circumstance, kay Jesus. The steps of abiding, you abide in His love. Paano ka mag-aabay sa Kanya? Alalahanin mong namatay siya para sa iyo. Anong success? Anong ebidensya? You abide in His joy for you. Sa lahat-lahat ng mga narinig niyo po dito, sa
napakatagal kong nag-uusap ako dito, sa nakita yung testimony, narinig yung testimony. Kung meron kayong iuwi church sa umagang ito, dadalhin nyo ngayong linggo, ito lang. Take everything, but give me Jesus. Yun ang ibig sabihin. We abide in Him. Tanggalin mo na lahat. Kahit yung ginagawa ko para sa Diyos, para kay Jesus, basta itira mo si Jesus, I am content. That's my prayer. Kung bakit ito yung tema natin, na remain in Christ's love. At ngayon, nasa kalagitnaan tayo ng 2026 at napakadami pa nating lalakbayin. Church, I urge you, take everything but give me Jesus. May that be our prayer. Abide in Jesus, He will abide in you. Tayo po ay manalangin.